Kaya ako, Boss Buds, hindi na ako nanonood sa mga mainstream media na yan. Wala naman po yan. Nakasabay ko lahat yan eh. Yung kay BP Sara, nagkamali ako. Press conference, ako lang yung ano ron. Na ano ko yun eh, na-live ko yun eh. Ako lang yung vlogger doon. Hindi, ayun, ano yun ko lang hiramin ko lang yung kay Tatay Digong na salita. Hindi naman sila mga bright. Si Abdurrahman lang ang magaling doon. Si Abdurrahman lang magaling doon magtanong sa mga... Hindi ko pa nga porte yung pagtatanong eh. Dahil sa kababawan ng mga tanong nila, putya talagang mukha na ako. mukhang gumaling ako magtanong eh. Partida yun, di pa ako marunong magtanong. Kaya ako, Boss Buzz. Pero makikita mo talaga sa kanila yung attitude. Maa-attitude sila pagdating sa mga vlogger. Nung una, mahilig magpalayas yun eh. Ngayon, pinapalaga na namin. Utang, kayo, nauna kami rito. Pag may mga press con, taas nauna kami. Dati, hinahawi lang kami ng mga yan. Di na ngayon. Sila na ngayon nag-adjust. Utot nyo. Hindi nyo na kami matataboy-taboy. Kahit sila BP doon ayaw magpa-interview ng solo, reporters lang. No comment na lang sabi nila. Baka kasi ibahin ang interview. Kaya dapat laging may kaya dapat, nasa na yung laging may kasamang vlogger para ilalabas natin pag mali yung inano nila. May fact checker tayo. Breaking news, tumaas ang trust and performance ni BP Sara while BBM kulelat. Talagang ganyan buhay. Actually, kahit hindi tayo maniwala sa sa overwhelming po talaga support ng mga Duterte, kita po natin yan. Hindi po nila kayang gawin yan. Kakantsawan nila na sabay-sabay. Yung weekend na yun, nung Sabado-Linggo na yun, 61 sa iba't ibang parte ng mundo. 61 na rallies sa loob ng 2 araw. Grabe. Boss Buzz, nagkaroon ng prayer rally dito sa Rome, Italy. Di ba? Kasi hindi mapipigilan yung galit ng mga Pilipino. Hindi napipigilan yung emosyon. Sa March 28, birthday ni Tatay Digong. Celebrate natin talaga. Kahit waay survey. Wala na po eh. Kala nyo may nagtatalakay-talakay pa sa survey. Wala na. Hindi na importante ang survey. Alam na ng mga Pilipino ngayon. Mabubokya kayo. Maniwala ko. Mabubokya kayo sa Visayas at Mindanao. Nilihis sa mga issue ng gobyerno, sabog may hangganan din, kasamaan ng kadiliman. Bring Bobo M to Hawaii, Serbadong. Bring back home Tatay Digong, Duterte, Philippines. Buds, Pinoy dahig ang humahawi sa mga bias media. Siyempre, alam na nila eh. Alam nyo kayong mga bias media, wala na kayo. Galit na mga OFW sa inyo. No? Pucha, nung araw, yung mga media, di ba? Parang mga artista din yan. Pinagkakaguluhan, di ba? Ngayon, wala na. Pero eto pa po ang isa, no? Alam nyo, natutuwa ko kahit papano. Sabi ko, siguro ang bigat nung mahal siguro mga bayad dyan kala Kaufman, di ba? Kasi mga big time yan eh. Alam nyo po itong balita, oh. Sana ba yun? Hanapin ko lang saglit, ha. Ito po, good news. Hindi po ganong mahirapan si Tatay Digong sa pagbabayad. Kasi, yan, no? The International Criminal Court will shoulder legal fees of up to 3 lawyers for former President Rodrigo Duterte. Imagine, yung ICC, yung ICC mismo, ang mag-shoulder ng bayad sa attorney ni Tatay Digong, 3. Grabe, no?
Sabi ko, okay. Ano bang kinakailangan kong gawin para makasama ako? Sa bagay, hindi pwede mag-vlog dyan. Grabe. Legal fees. Sagot pa ng ICC. Maipakulong lang nila si Duterte. Hindi, no? No? Sana ganun sa atin para sa bagay, pau nga pala. Meron naman pala tayong pau. Pero big time, big time to. Hindi nga po libre, oh. Biruin mo yun. Tapos mga big time pa yung nakuha ni BP Sara. Ang galing din ni BP Sara, no? Ayan talaga. Hindi siya na pressure na dapat si Roque. Maganda 'yun sa simula pa lang no. Talagang ang tutok ni BP Sara yung talagang may experience na iba po 'yun eh. Yung nakikipagbatbatan kayo sa ICC, marunong na kayo. Alam niyo yung pasikot-sikot ng ICC. Iba po 'yun eh. Kaysa doon sa magaling ka lang abogado, iba yung actual. Kaya kita po ninyo, iba po yung pag mga iba yung mga abogado na sa mga dakdakan lang, yung mga ini-interview lang, yung mga nagmamagaling. Pero ang mga tunay po na magagaling na abogado sa Pilipinas na nagpa-practice sa Pilipinas, makikita nyo po yan sa impeachment. Yan po. Diyan po ang mga tunay na magagaling na abogado. Sa impeachment nyo po makikita. Kasi, di ba, ang mga tao, minsan, kaya ako, okay na ako sa kalagayan ko kasi yung mga vlogger ang sa akin. Yung mga vlogger yung kahit konti lang nanonood, kahit konti lang yung natin, regular viewers natin. Kahit hindi tayo ganong nagpapapicture sa atin, walang gano. Pag nasa labas. Pero yung mga kapwa mo vlogger, iba kasi yun eh. Halimbawa sa painter, no? Pag bumilib sa iyo mga kapwa mo painter, ibig sabihin magaling ka kasi alam nila kung sino yung magaling at mahusay na painter eh, kaysa sa pangkaraniwan. Tayo kasi dahil hindi tayo marunong magpinta, akala natin lahat ng mga nakakapagpinta, ang galing naman ito. Diba? Nakakabilib yun eh, sa mga outsiders. Kaya po sa mga abogado, yung mga nagsasalita na galing na tayo, kasi mga hindi tayo abogado, nakukuha nyo. Pero yung mga tunay na abogado, kilala nila kung sino yung magagaling talaga. Ayun po yun. Kaya kami mga vlogger, kilala namin mga tunay na magagaling. Mag-vlog. Di ba? Pag vlogger ka, political vlogger ka, at hindi mo kilala si Badong, wala. Nagyayabang na lang ako. Nagyayabang na lang ako habang ako ang pinakakonting nanonood. Kaya yan, sa tingin niya si Claire, maraming mapapabilib ng mga hindi abogado. Pero yung mga abogado, hindi talaga bibilib dyan. Di ba? Ganun lang yun eh. Di kaya ang ICC magbayad kay Kaufman para ilaglag si PRRD? Hindi naman. Hindi naman po. Alam nyo sila, ganito po yan sila naman, in fairness, akala ko nga lahat ng dinadala sa kanila convicted eh. Hindi naman pala, may nananalo pala. Ibig sabihin, hindi na nila kinakailangan eh. Ang kailangan po nila, yung maipakita sa mundo na fair sila. Kasi ang habol nila, budget. Yung ICC kasi walang sariling budget eh. Hindi yan katulad na United Nations na lahat ng mga member country, obligado kayo na magbigay sa United Nations. Dito po hindi. Kaya po umaasa yan sa mga donasyon. Wari, mga malalakas mag-donate. In fairness naman sa mga Europeans, kinakailangan nila maipakita na fair sila.
Kaya alam ni Kaufman yun, yung utak ng ICC. So papakita lang ni Kaufman na hindi sinunod yung mga, di ba? Hula ko lang. Ipapakita lang ni Kaufman na hindi nasunod yung mismong rules ng ICC sa paghuli kay Tatay Digong. Mga tipong ganun, acquitted na yun. Sinasamahan sa kulungan yung mga client. Ibig sabihin nakulong. Yung kliyente ni Claire nakulong. Puta, magaling nga yun. Kaya nakulong, di olat siya eh. Tuloy ang natawa naman ako. Magaling daw si Claire, sinasamahan sa kulungan yung kanyang kliyente. Bakit nakulong? Di talo. Masarap yun. Masarap. Masabi magaling kung yung, yun nga. Sana may prison break starring Tatay Diggs. Hindi makakalaya po yan. Tiwala lang. Diba? Sabi nga ni Kaufman eh. Sanay yan si Kaufman eh. Tinitechnical niya eh. Pucha, war crimes. Yung mga pinagtatanggol niya nga, war crimes eh. Talagang may gera eh. Tsak doon, may yung lumusob, di ba? Dinimanda yun, lumusob siya eh. Di ibig sabihin, may war crimes talaga na ano niya eh. Napawalang sala niya. Biruin mo yun, war crimes. Yan pa. Hindi naman gera yan. Pumunta lang ang mga... Tsaka ganito po, dyan pala, walang surprise. Kunwari, eto may testigo ka. Ano yung mga sinasabi ng testigo mo? Ibibigay mo kala Tatay Digong, mapaghandaan. Kaya maganda sa ICC din pala eh. Hindi yung, di ba may napapanood tayo dito? Mayroon po kaming bagong testigo. Pukra, magugulat ang lahat. Ha? Sino siya? Sino siya? Tapos biglang lalabas, magugulat, nakanganga lahat, di ba? Tapos pasusumpain. Talo na tayo, lumabas yung testigo. Ganun, hindi po pwede. Wala pong surprise witness. Yung witness na yan, bakit siya witness? Ano yung papel niya? Kaya nga to si Dilima, bakit ka witness? Ano ka ba? Biktima ka na EJK? Nabuhay ka mag-uli? Sa HR kasi tinanggap sila. Nanood naman kayo ng mga pag-testify nila eh. Kino-quote lang ni Dilima si Matubato. Eh di si Matubato na lang yung gawin yung witness. Di ba? Ang presidente kasi pangunahing trabaho niya, pangalagaan ng bawat mamamayan. Bawat ha. Pati yung sabihin na natin convicted, pangangalagaan mo pa rin yan. Convicted na yan ha. Pangangalagaan mo pa rin. Kasi Boss, nakakalungkot yan. Sir Bad, si Karim Khan, may kaso pala yan. Oo, may kaso yan. Kaya la, ayaw kong kantsawan yung kaso, baka ibalik nyo sa akin. Eh. Bakit si Pastor Kibuloy may kaso rin? Alam nyo po, iba po yung kaso ni Pastor Kibuloy. Ang kaso niya po ay politically motivated, di ba? Kaya magkakaalaman po yan pag napawalan sala si Pastor. Boss, kailan ba yung people power? Tanong lang. Hindi po tinatakda ang people power kahit kailan po hindi po tinakda na ganitong araw magkakaroon ng people power. Wala pong ganun. Yung dalawa pong nagdaang people power, kusa na po yan. Kaya nga people power eh. Kung planado po, hindi po people power yan. Kaya nga po people power dahil yun na nga. Talagang nag-alsa yung mga tao. Meron bang magtatakda ganitong araw tayo mag-aalsa? Wala po nun. Bakit kailan ba yung people power? Yan. Ang people power depende sa bugso ng damdamin. Pot-pot yan ang dasal ko gabi-gabi ang makabalik si PRRD sa PH. Sa May 12, ang people's power, it's bombshell.
Wag na sana, yan, tama, May 12. Yun po ang tunay na power ng mga tao, pagboto natin. Nabasa ko kanina sa isang newspaper mula sa Italia, Serbadong, ang pagtatraidor ni Bongbong kay PRRD. Tama po. Lahat po ng bansa ngayon, mapa-anti Duterte ka na nagtataka sila. Bakit may bansang ganun pinamigay yung dati nilang presidente? It's very unusual. First time po sa kasaysayan ng ICC na yung presidente mo Boss Badge, yung witness nila de Lima, hindi nga umubra dito sa bansa natin sa ICC pa kaya? Makikita po natin yan. Kaya nga, kampanteng-kampante. Technicality pa lang ang bagong abogado pa lang si Kaufman eh. Hindi pa po nabibigay sa kanila yung mga nakasulat po lahat yan eh. Ano yung tinitistigo ng mga to eh. Kaya po mahaba po ang September pa, di ba? Kinakailangan na paghandaan mo na yan lahat. Pati yung mga testigo, dapat naihanda na nila yan. Kita nyo yung ICC, kumukuha na ng Cebuano at Tagalog speaking interpreter. Para matatanong talaga nila mismo yung yung witness. Kasi hindi sila pwedeng umasa sa sa hindi kanila eh. Mamaya iba yung sinasabi eh.